So ayun, kumusta mga kalayse? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinese. So again, mula na naman ulit kay Melbs Castle, ano? Update pa rin ito sa WPS, May 2. So yun, meron itong pamagat na gusto ng China magkakera. Pinipiko ng Pilipinas, China Embassy, ipapasarado. China product, i-boycott. So yun, binasa lang natin yung title, men. Bibigyan lang natin to ng reaction. Titignan natin kung ano nga ba yung nakapaloob sa video ito, ano? Again, hindi ito pagbabalita. Ito ay reaction lamang ng kagaya nyo rin, ordinaryong Pilipino na concern sa ating West Philippine Sea. So, yun. Bago natin simulan, Melbs Castle, support nyo. Also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, gusto ng China magkagera. Pinipikon ang Pilipinas. China Embassy ipasasarado. China product i-boycott. So, gusto ba talaga ng China na magka-war tayo, men? Based sa mga actions nila? Yan yung aalamin natin sa video ito. So, again, Melbs Castle, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy, start. Ba't gumagano start? Galit na ang mga Pilipino. Hanggang kailan pa ba natin titiisin ang pambubuling ito? Tama. Nagsasawa na kami. Gusto namin ng konkretong aksyon laban sa mga Chinese. Tama. Yun talaga yung gusto ng karamihan, men. Even you naman siguro. Comment nga kayo sa baba, guys, kung isa din kayo sa gusto ng action patungkol sa mga pagwa-water cannon ng China. Comment down below. Yung puro salita at pagkukundi na lang. Kaawa-awa na ang Pilipinas. Dinuduraan tayo sa sarili nating karagatan. Tama. Babala ni dating Associate Justice Antonio Carpio, China ang gumagawa ng paraan para magkagera. Pinapalala nila ang tensyon para humantong to sa madugong gulo. Kung papatulan raw ng Pilipinas, mauuwi talaga to sa digmaan. Kaya nga kung hindi kayang patulan, ano pang point na isa-sacrifice natin yung ano natin dyan, di ba? Mga resupply mission, mga Coast Guard natin dyan. Di naman pala kaya, bakit pinawawater cannon natin dyan? Kung sasabihin naman nila na kapag patulan natin tayo yung nang-provoke, isipin na lang siguro, men, na water cannon, China yung nanguna. Tapos ngayon, gumanti tayo ng water cannon. Tapos tayo pa yung lalabas na ng po-provoke dun. Di ba parang ano din siya, men, kung aanalisahin mo, paano tayo nagiging nagpo-provoke nun, gumanti lang din naman tayo. So, first provocative na pala yung unang ng water cannon sa gumanti lang. So, mas sisisihin pa yung gumanti lang. Something like that. Yan ba yung something kinakatakot natin? Kasi parang sobrang malabo Para sa akin lang naman yun. Na sobrang labo ng ganun, men. Na gaganti tayo tapos tayo pa yung takot kasi baka tayo yung maging cause. I don't know. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung ayaw natin ng gulo or hindi tayo makaganti sa ang water cannon dyan, ano pang point na daan natin yan, pinapapunta natin yung mga resupply mission natin dyan, di ba? Itigil na lang siguro nila kung hindi nila kayang protektahan or hindi nila kayang aksyonan. Yun lang naman siguro Kasi ang pangit tingnan sa buong mundo, men. Though kahit sabihin natin na nasisira ang China, pero grabe. Parang ano yan alam mo na kapag pupunta ka sa publiko ay duduraan ka, pupunta ka pa rin for sympathy, something like that siguro. Pero grabe need talagang aksyonan din Ewan ko kung ako lang ba. Tuloy. Set of force because after that water cannon, they could use something more. So, and the Chinese Coast Guard is using this because of the new Coast Guard law of China to authorize their Coast Guard vessels to use lethal force, any kind of force, to enforce the 9, now 10 dash line. Philippine Coast Guard puro pagkukumbaba na lang, puro hayaan na lang. Do something. Kung binubuli tayo ng China at hindi makapalag ang Philippine Coast Guard, panahon na para iban ang lahat ng Chinese product. Yun nga hindi din nila ma-actionan sa ibang aspects. I mean, sa ibang side. Kasi nga, yun nga daw,
tayo mga Pilipino, need daw natin ng mga produkto ng China. Bakit guys, hindi na ba tayo pwedeng umangkat sa ibang bansa? China lang ba talaga? Kaya tayo inaabuso ng China eh, kasi alam ng China kung gaano tayo ka-dependent sa kanila. Yung iba pa dito, mga hunghang dito, naiinis ako minsan kasi kapag binabanggit mo sa kanila yung boycott China, alam nyo kung ano sasabihin niya. Wag na kayong kumain ng Jollibee, wag na kayong kumain ng kung ano-ano pang mga ano. Yung SM, wag na daw tayong pumunta ng SM kasi mga Chinese daw yung may-ari niyan. Min, sobrang tagal na. Sobrang tagal na ng Jollibee dito, ng SM dito. Alam naman natin na hindi naman talaga sila part ng something kalokohan dyan sa West Philippine Sea. O siguro sabihin natin na ganyan nga yung mga product din. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung current ba? Yung kasalukuyan, current. Yung current. Tama ba? Yung kasalukuyan. Like for example, yung mga papasok pa lang na product, doon na tayo magsisimulang mag-ban. Hindi yung lahat ng product ng China dito sa Pilipinas ilalabas natin. Parang tanga naman tayo noon. Yun kasi yung iniisip ng karamihan eh. Tapos yung mga Jollibee daw, i-close. Yung SM, i-close. Something like that. Parang mga sira talaga. Ang ibig sabihin dito sa boycott, stop na silang magpasok. So lahat ng nasa loob na, parang uubusin na lang yan. Siyempre, kapag ka nag-stop sila doon, magkakaroon ng mga, siguro, mga rally-rally sa kanila, tutuligsain yung govern nila doon, ng mga mamamayan nila, especially mga businessman nila. Uy, ikaw ba yung mga product namin, ayaw nang papasukin sa Pilipinas, malaking loss sa amin to. Kung hindi mo yan itigil yung mga kaanuhan mo, yun yung ibig sabihin ng mga ano natin dito na i-boycott. Hindi yung totally na ipupull out lahat ng Chinese made dito sa Pilipinas. Ang bababaw nyo kasi mag-isip. May pakita ko sa inyo. Wait lang. Wait lang. Hahanap ako ng made in China. Wala pala akong made in China dito eh. Made in Philippines. Wait lang ha. Ba't walang made in China dito, men? Made in China. Wala na, nauubos na yung time ko. Wait lang ha. Hahanap tayo dito ng made in China. Kasi yun yung sinasabi nila eh. Made in China. Wala na. Wait lang. Indonesia to eh. So wala nga siguro akong made in China dito eh. So yun ba? Yun yung parang nakakatawa din na part ng di ba? Mga kapilipinuhan natin dito. Hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng boycott. Siguro yung Chinese embassy, kung sasabihin ni Papa Larry dyan. 'Di ba? Tapos yung mga Chinese daw natin dito, ng mga sikat or whatsoever, ipo-pull out daw. Yung mga negosyante natin dito, ipo-pull out. 'Di ba? Hindi naman ganun yun, men eh. Parang lang ba? Sanction lang siya ba? Or stop lang? Ban lang, 'di ba? Hindi na para kalad ka rin talaga lahat dito sa loob. Yung mga upcoming pa lang, para yung gobyerno nila, yun nga again, siguro mga tao nila yung mag-a-class or whatsoever, or yung mga businessman, mga billionaire nila doon, di ba? Yun lang naman eh. Kayo sobrang babaw ng nyo eh, pangunawa nyo patungkol sa boycott. Tuloy. Kung hindi kayang iban, edi permanenteng ipasarado ang Chinese embassy. Kung pwede na rin wasakin na. China na mali, tayo pa ang sinisisi. Tama. Sa press briefing na inilabas ng Chinese Foreign Ministry, naaayon daw ang water cannon dahil illegal tayong pumasok sa teritoryong pagmamayari ng China. Sobrang kapal ng mukha, di ba? 未经中方同意侵闯黄岩岛的海域，严重侵犯中方主权。 Ulit lang, di ko nabasa yung sinabi ni Uncle eh. Sobrang kapal ng mukha, di ba? 未经中方同意侵闯黄岩岛的海域，严重侵犯中方主权。中国海警依法采取必要措施予以坚决驱离。中方奉劝菲方立即停止侵权挑衅的举动，不要挑战中方维护主权的坚定。 Ito din talaga, min eh. Dito tayo sumasabit talaga. Kasi buti pa yung China, ang lakas nilang manindigan, min. Sa kanila talaga yung 9-dash line, pasok sa 9-dash line yung teritoryong yan.
Pero tayo na meron na tayong international award na sa atin nga yung 200 nautical mile dyan or yung EEZ natin, yung West Philippine Sea pasok sa EEZ natin. Meron tayong something katibayan. Tayo pa yung nagdadalawang isip, men. 'Di ba? Sana manindigan din tayo, 'di ba? Kung hindi natin kaya manindigan, edi tapo na lang 'yan. Ibigay na lang sa kanila 'yan. Kung hindi din naman kasi pangit yung gano'n eh. Naninindigan tayo, yung pangulo natin naninindigan na even inch di namin ibibigay. Tapos kapag i-water cannon yung Coast Guard natin, yung mga resupply natin, wala lang din naman tayong gagawin. So ang lumalabas dyan, yung China, feeling talaga nila sila yung tama. Kasi parang naano ng China na nagdalawang isip yung Philippines. So maybe sila para sa kanila medyo doubt sila or takot sila na ma-infringe nga nila yung ano natin, 'di ba? So medyo naniniwala din talaga yung Philippines siguro na meron ngang 9 dash line na nag-i-exist kaysa sa 200 nautical mile EEZ, 'di ba? Parang ganun yung iniisip ng China eh. Kung hindi din natin kayang pangatawanan yung 200 nautical mile natin. Hindi yung tinitindigan natin yung 200 nautical mile natin, pumupunta talaga tayo dyan. Pero kapag wina-water cannon tayo, wala tayong gagawin. Di ba? My goodness. Tuloy. 决心。 Plano ng China ang pusunodin ang buong mundo sa gusto nila. Bakit? Kasi binabaliwala ng China ang UNCLOS. Batas na dapat sinusunod ng lahat ng bansa sa mundo. Yun pa lang eh. Pinapamukha ng China na malakas sila. Kami ang sundin nyo. Kawawa po tayo, nakakagalit. Are we going to give in to intimidation? We condemn this incident just today. We condemn the narrative of China. Yan yung pangit. Puro na lang condemn. Walang action. We will not stand for this. And you can be rest assured po dito sa Kongreso that we will be taking this, yung ating committee, when it is scheduled by the Rules Committee, we will be taking this very seriously. Kasalanan to lahat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Kung hindi pumayag na maglabas-pasok ang China sa West Philippine Sea, edi wala tayong problema ngayon. Pagsisisihan mong lahat yan, Duterte. Pinayagan mo, di ba? Edi buong Pilipinas ang magdudusa pag napasakamay ng China ang West Philippine Sea. Yun din. Hindi ho natin kailangan maging matapang. Yan din yung isa sa I think malaking factor din talaga kung talaga nag-i-exist yung kasunduan nila ni Mr. Pres Duterte, ex-President Duterte at ng China. Kasi yun, nagkaroon talaga ng pangil yung China, men. Tuloy. Pero sana hindi ho tayo maging duwag. They want to portray to the whole world that they're superpower. And that's why they can step on us anytime they want. Tama. And that's the basic definition of a bully. Tama. So ang dapat na sagot sa isang pagsisindak ay hindi dapat defeatist ang attitude. Dapat tumindig. Magalit man tayo sa gobyerno, 'Di ba? Tumindig. Hindi naman dadaanin talaga sa dahas like ganyan, gagamitan natin ng bala. Tubig lang din siguro. I think that's fine. Or siguro dapat press charges na maugat talaga yung China sa actions natin. Hindi yung I condemn, we Philippines condemn China's doing. Tapos, anong i-response ng China? You Philippines, stop doing that. You're infringing our sovereignty. You're trespassing our 9 dash line. So, wala. Wala, quits. Tapos, next day, next month, next week, water cannon na naman. Diba? pero huli na ang lahat. Magiging maingat lang talaga si Pangulong Marcos. Di tayo basta-basta sasabak sa giyera dahil maraming Pilipino ang maaapektuhan nito. I know. Kayo, lalaban ba kayo pag dumating ang oras na yan? I-komento sa baba ang inyong salobin. Ano pa bang gagawin natin kung nakakapasok na dito yung kung napasok na tayo ng China, alangan naman tumangangalan tayo, di ba? Siyempre, lalaban tayo para sa bayan natin. Especially kapag nag-fail or bumagsak na talaga yung kasundaluhan natin. 'Di ba? Kung needed na nila ng civilian, alangan naman tumungangalan tayo. No choice na tayo dyan. Kundi haharap talaga tayo dyan. But, yun, kita nyo naman yun, men. Up until now talaga, Buti na rin, meron ding ibang tao dito na
nag-e-stand sila na kailangan talagang tindigan. Kasi sobrang pangit na kakahabol natin sa MDT na iintayin natin na merong madedo dyan. My goodness. Kung hihintayin pa natin na may madedo dyan, ilang water cannon pa ba ang ating sasakupi? I mean, ilang water cannon pa ba ang sasapitin? O Coast Guard? Kumanta pa eh. Diba? Ilang water cannon pa ba yung pagdaanan natin bago may madedo dyan? So, every water cannon na walang madedo, not counted. So, what if pang 100 beses bago may madedo? So, pang isang beses tayong magsasakripisyo sa water cannon? 'Di ba? Kasi, yun, parang siguro a-actionan lang natin kapag may madedo na. Siguro, I think ito yung, dapat gawin ng Pilipinas, na, 'di ba, syempre, kapag may madedo, doon natin kakailanganin yung tulong ng US. I think it's our own fight naman, 'di ba, na kapag wina-water cannon tayo. I think meron tayong need gawin diyan as a Filipino. Kasi grabe, pride, principle, dignity or whatsoever ng Pilipinas na yung inaano ng China eh. Like grabe, sana all sa China parang meron silang meron silang free water cannon sa atin. Like, every time namang water cannon sila, hindi natin sila hahabulin. Kaya yung China naman, lumaki din naman yung ulo nila. Okay lang yan, i-water cannon nyo yan. Hindi naman pumapalag yan eh. Nagko-condemn lang naman yan eh. Tapos, yung mga nakaraan nga nating water cannon, wala lang din naman nalipasan lang din naman Yun yung pangit talaga, dapat talagang aksyonan yan. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo na parang may nakita ako dito na hindi daw natin pwedeng aksyonan gamit ng AFP kasi parang hindi daw siya nag-meet ng standards. Hindi, nakalimutan ko ano yung word eh, pero parang something na hindi siya pwedeng gamitan ng bala kasi yung ginawa ng China ay parang hindi siya ganun ka-extreme or hindi niya ganong nalabag yung something. Nakalimutan ko kasi yung word eh. Pero yun nga, kung ganyan lang din naman, wala naman palang dyan, or parang mild lang naman pala yan, or parang hindi naman pala yan grabe, na parang hindi na po-provoke yung AFP natin dyan. Di why not gawin din natin sa kanila yan? Tingnan nyo, dahil sa galit, nagsasuggest na ng water cannon eh. My goodness, nakakalungkot ang bayan kong Pilipinas. Nakakalungkot itong part na ito, na puro condemn lang. Yan, kita nyo sa mga comment section na naiinis na yung taong bayan sa word na we condemn, China's doing, condemn. Only condemn, tapos sa China naman, only water cannon. So, yun. Di ba? Ay, nako. So, yun lang naman muna guys kayo. Melbs Castle, support nyo yan. Tapos, syempre, contrib nyo ng mga ganitong reaction video. Bago nyo iwan yung channel natin, click nyo like, comment, share, subscribe. So, thank you so much for watching. Filipinizes.